Dahil sa malalakas na alon, sumadsad sa Bukaw River sa Botolan, Zambales, ang dredging vessel na yan na may sakay na 4 na crew noong Huwebes. Yan ang ika-4 na non-propelled barge na sumadsad sa probinsya mula noong Miyerkules dahil sa masamang panahon ayon sa PCG Zambales. Sabi ng PCG, pinalalahanan na nila mga vessel na magpunta sa ligtas na lugar bago pa ang bagyo. Pero hindi umano sumunod ang mga ito. Nailigtas naman ang lahat ng 20 tripulante na sakay ng 4 na vessel. Nagulungan na, nakaladkad pa. Yan ang sinapit ng isang lalaking rider matapos mabangga ng dump truck sa Quezon City. Dead on the spot ang biktima. Nakatutok si Jomer Apresto. Lasog-lasog at wala ng buhay ang lalaking ito nang madatnan sa kaba ng EDSA Cubao sa Quezon City pasado alas 10 kagabi. Galing ako dito sa northbound. Napansin ko ba't nagta-traffic? Gabi naman Binaybay ko. Nakita ko nga na may truck na nakaparada. Then nakita ko may tao sa ilalim. Ang biktima, nagulungan at nakaladkad daw ng dump truck. Dahil pahirapan ang pagkuha sa biktima, gumamit pa ng forklift ang MMDA para maiangat ang unahang gulong ng truck. Ayon sa driver ng truck, galing siya ng Rizal at papunta sana ng Pasay para mag-deliver ng graba. Pero pagdating daw sa tunnel ng EDSA Cubao, dito na niya napansin ang biktima na nagpalipat-lipat ng linya. Umovertake po siya sa megaway kong kaliwa. Ang problema, may ulubak po iniwasan niya, nagdrag po yung motor niya. Tapos sakto naman po yung dating ko, di na po kinaya ng preno. Nakaladkad pa raw ng truck ang biktima ng halos 30 metro bago tuluyang nakahinto. Dahil dito, sinabi ng MMDA na posibleng mabilis ang takbo ng truck at halos masakop na nito ang EDSA busway. Sa nakikita naman po natin nasa bus lane siya Kasi dapat po dito mga bus lang at yung mga authorized vehicle. Dinala sa Traffic Sector 4 ng QCPD ang driver ng truck na mahaharap sa reklamong reckless driving resulting to homicide. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Kunwari may ipapipirmang petisyon pero bagong modus pala ng pambubudol ang nabisto ng pulisya sa Maynila. 3 sa 6 na suspect ang arestado at yan ang tinutukan ni John Consulta. Exclusive. Sa kuha ng CCTV sa University Belt area sa Maynila, kita ang ilang kabataan habang naglalakad sa kalsada. Ang hindi niya alam, target na pala siya ng isang bagong modus ngayong pasukan. Maya-maya, makikitang kinakausap na sa isang restaurant ang target na biktima. Lalapitan nila ito, tatanungin kung nag-iisa yung biktima natin, tatanungin nila kung ano ang kanyang opinion sa anti-hazing law. Tapos magsisimula na yung discussion doon at kukumbinsihin na pumirma. Iiwanan niya yung gamit niya dito sa biktima natin at sasabihin, iwanan ko sa yung gamit ko, pupunta sa kabilang mesa at kunwari meron siyang pinipirmahan. Dito na lalapit ang ilang mga kabataan na kunwari makikinig pero mga kasabwat pala. Sa oras na nahawakan na ang kanyang gamit, habang pumipirma sa kunwari petisyon, doon nagagalaw ang grupo para takutin ang biktima. Ididiscuss na yung tungkol sa fraternity at doon na magsisimula yung pananakot nila at kukunin na yung cellphone niya, kukunin na yung PIN ng kanyang ATM at pagwi-withdrawin na siya. Sa follow-up operation ng MPD Barbosa Police Station, naaresto ang 3 sa 6 na suspect at na-recover ang mga gamit na kanilang kinuha sa kanilang pinakahuling biktima. Swindling to, pambubudol at kadalasan binibiktima nila ay yung mga estudyante. Tinutugis pa natin itong 3 kasi baka makabuo na naman sila ng panibagong grupo dahil nakakulong yung 3 kasamahan nila. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. May posibleng rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa tansya ng Uni-Oil, 50 to 70 centavos ang posibleng mabawas sa kada litro ng diesel. 40 to 60 centavos na bawas naman sa kada litro ng gasolina. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ilan sa mga posibleng dahilan ng bawas presyo ang inaasahang supply at mahinang demand sa merkado at ang negosasyon ng ceasefire sa Gaza. Mga kapuso, narito ako ngayon sa New Frontier Theater kung saan magaganap ang much-awaited collab ni Julian San Jose at Stel ng SB19. Pero bago yan, ang pulang araw kung saan kabilang si Julian sa cast members, umani ng papuri ng ipinilabas sa Netflix Philippines kagabi. Narito ang aking chika.
Mapapanood na sa Netflix Philippines ang Pulang Araw na inaabangan ng marami. Kagabi, marami ang nag-abang sa pilot episode nito at naging trending topic pa siya sa X. Ang netizens may samut-saring papuri at reaksyon sa first episode ng Pulang Araw. Mula sa cinematography, production design at acting skills ng mga bida nito. Tearjerker at full of emotions nga raw ang first episode. Sa Lunes na ang world premiere ng Pulang Araw sa GMA Prime simula July 29. Pero bago yan, nakipagtsikahan muna sa atin ang Pulang Araw stars. Ano-ano kaya ang naging adventure sa Pulang Araw ng ating mga bida? Vaudeville performances namin ni Sanya. Hindi rin kasi talaga biro. Madalas po sa mga eksena, hindi po ako nagpapadouble. Kasi gusto ko ako talaga yung maka-experience, nakakadagdag siya sa knowledge. Mag-aral ng bagong lengguwahe kasi para doon sa character. Every taping, talagang tinututukan ko yung lengguwahe na binibigkas ko. Ano naman kaya ang mga aral na dapat abangan ng viewers sa Pulang Araw? Pagbabalik tanaw natin sa ating kasaysayan. Kung gaano nag-sacrifice yung mga Filipinos before for us to be here. Masakit yung mga pinagdaanan ng mga Pilipino noon na yung sakripisyo na ginawa nila, importante na malaman natin ngayon. Ng kalayaan, ng mga bagay na nagagawa nila ngayon na kung hindi dahil dun sa mga taong nagsakripisyo at namatay during that time, wala tayo nito ngayon. Lahat ng mga kwento ng mga lolo't lola, ma-visualize nila dito ngayon. Makita nila yung katapangan, kagitingan ng bawat Pilipino. Mga kapuso, maging updated sa showbiz happenings anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.